Sa iyong palagay, maayos ang lahat sa iyo. Titingin ka sa salamin at makikita mo ang isang pamilyar na refleksyon. Marahil ay medyo tumaba ka o baka naman sa kabaligtaran payat ang iyong pangangatawan. Normal ang numerong ipinapakita ng timbangan. Kasya pa rin ang iyong mga damit tulad ng dati at sinasabi mo sa iyong sarili, malusog ako. Ngunit sa kaibuturan mo, maaaring may nagkukubli, isang presensya na dahan-dahang kumapatay sa iyo at hindi mo man lang namamalayan ang pagkakaroon nito. Isipin mo ang isang kaaway na imposibleng matukoy. Wala itong amoy, walang kulay at hindi mo ito mahahawakan. Hindi ito nagdudulot ng sakit o nagpapadala ng anumang signal ng alarma. Ngunit hinihigpitan nito ang iyong mga organo, tulad ng pagpilipit ng isang ahas sa biktima nito. Binabalot nito ang iyong puso, atay, at mga bituka sa isang malagkit na patong, at araw-araw sinasakal nito ang mga ito, walang iniiwang pagkakataon. Patuloy kang namumuhay ng normal, pumapasok sa trabaho, nakikipagkita sa mga kaibigan, tumatawa, at sa lahat ng oras na iyon, ang kaaway na ito sa loob mo ay nag-iipon ng lakas, naghahanda para sa isang araw na magbigay ng isang nakamamatay na dagok. At narito, ang nakakatakot na bahagi ay maaaring mangyari bigla. Atake sa puso, stroke, cancer. Tila maayos ang lahat at bigla na lang nasa isang kama ka na sa ospital. At maraming tao kahit sa sandaling iyon ay hindi naiintindihan na ang tunay na salarin ay hindi genetika o pagkakataon, kundi isang kaaway na matagal mo nang dinadala sa loob mo. Ang kaaway na ito ay tinatawag na visceral fat. Hindi ito ang uri na nakalawit sa iyong tiyan at tagiliran. Hindi ang uri na maaari mong pisilin ng iyong mga daliri. Nagtatago ang taba na ito sa pinakaloob-looban. Ito ay parang isang hindi nakikitang sapot na pumupulupot sa iyong mga panloob na organo, nagbibigay diin sa iyong mga daluyan ng dugo at pumapasok sa mga pinakasensitibong lugar. Pinapahina nito ang puso, pinapinsala ang atay, at pinapabagal ang mga bituka. Nagdudulot ito ng proseso ng pamamaga na hindi tumitigil kahit isang minuto. Isang kamakailang pag-aaral mula sa Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies ang nagsiwalat na maraming mga Pilipinong may malusog na BMI ay mayroon pa ring mapanganib na antas ng panloob na taba na naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib para sa metabolic disease. At ngayon, mag-ukol ng pansin. Maaari kang maging payat, ngunit ang kaaway na ito ay maaari pa ring naninirahan sa loob mo. Oo, tama. Kahit ang mga taong may payat na baywang at eleganteng pangangatawan ay madalas na biktima ng nakatagong panloob na taba. Tila isang kabalintunaan, ngunit matagal nang napatunayan ng siyensyang medikal. Ang kapayatan ay hindi laging katumbas ng kalusugan. Kinukonfirma ito ng kwento ni Andrea mula sa Maynila. Siya ay isang dalaga, 30 taong gulang na nagtratrabaho bilang isang graphic designer. Ang kanyang timbang ay 52 kilo lamang at ang kanyang taas ay 165 sentimetro. Sa lahat ng anyo, siya ay maliit, delikado at may perpektong figura. Naingit ang kanyang mga kasamahan sa kanyang kapayatan at siya mismo ay tiwala. Wala akong dapat ipag-alala. Ngunit nang magsimula siyang makaranas ng paulit-ulit na migraine at pagkaulap ng isip na nakahadlang sa kanyang pagiging malikhain, humingi siya ng medical na payo. Inihayag ng mga pagsusuri ang isang nakakagulat na katotohanan, mayroon siyang labis na visceral fat. Hindi mo paniniwalaan, ngunit ang kanyang mga organo ay literal na naiipit sa isang bitag ng taba. Binago namin ang kanyang dieta, isinama ang simpleng araw-araw na paglalakad sa paligid ng Rizal Park at sa loob lamang ng 3 buwan, ang antas ng kanyang panloob na taba ay bumaba ng malaki. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gumigising ako sa umaga na hindi pagod. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Mas nakakatakot ang kwento ni Juan mula sa Cebu. Sa edad na 42 taon, siya ay isang construction foreman. Isang tunay na higante, matangkad at malapad ang balikat. Itinuturing siya ng lahat sa paligid niya bilang larawan ng kalusugan.
Ngunit may napapansin siyang huminga kapag umaakyat ng hagdan sa lugar ng trabaho at kumakabog ang kanyang puso kahit pagkatapos ng maikling paglalakad habang may dalang toolbox. Nagpasya siyang magpa-check up at natigilan ng mga doktor. Ang kanyang puso at atay ay halos nababalutan na ng baluti ng taba. Isang talamak na pamamaga ang nagaganap sa loob niya. Ang kanyang katawan ay lumalaban sa isang hindi nakikitang kaaway araw-araw. At dito nagiging mas interesante. Sumang-ayon si Juan sa isang programa, isang itinamang dieta, isang malinaw na rehimen at araw-araw na paglalakad. At pagkatapos lamang ng 4 na buwan, nabawasan siya ng 12 kilo. Bumalik sa normal ang kanyang presyon ng dugo at naging madali ang kanyang paghinga. Ngayon, sabi niya, pakiramdam ko 20 taon akong bumata. Ngunit alam mo ba kung ano ang nakakatakot? Kung hindi siya lagpasya na gawin ang hakdang na iyon, maaaring nagtapos ang lahat sa trahedya. At narito ang isang katotohanang ikagugulat mo. Maging ang mga atleta na gumugugol ng oras sa pag-eehersisyo sa gym ay maaaring maging biktima ng nakatagong taba na ito. Ang kanilang mga kalamnan ay malinaw, malakas ang kanilang mga braso, malapad ang kanilang dibdib. Ngunit kung bahagyang nakaumbok ang kanilang tiyan, ito ay isang nakakababahalang senyales. Nangangahulugan ito na maaaring may kaaway na nagkukubli sa loob. Maaaring itago ng mga kalamnan ng problema, ngunit ang pamamaga ay nagsimula na. Tinatawag ng mga siyentipiko ang visceral fat na tahimik na mamamatay tao. At iyon ay hindi isang metafora. Isang nakakagulat na ulat mula sa European Heart Journal ang nag-ugnay sa labis na visceral fat sa isang malaking pagtaas sa panganib ng mga cardiovascular event. Ang bilang na iyon ay maaring hindi mukhang malaki sa unang tingin, ngunit isipin mo na lang, halos kalahati iyon. Nangangahulugan ito na kung kukuha ka ng 2 taong may magkatulad na pamumuhay, ngunit ang isa ay may labis na panloob na taba, mas malaki ang posibilidad na hindi siya mabuhay hanggang sa katandaan. At ito ay unang bahagi pa lamang ng kwento, lalong nakakatakot mula rito. Dahil malalaman mo kung paano gumagana ang kaaway na ito sa loob ng iyong katawan at kung bakit sinisira nito ang kalusugan kahit ng mga taong itinuturing ang kanilang sarili na ganap na normal. Kaya, ngayon alam mo na kung sino ang iyong nakatagong kaaway. Ngunit paano nga ba ito gumagana? Bakit ito napakapanganib? Dito nagsisimula ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang visceral fat ay hindi lamang isang reserba ng enerhiya. Aktibo itong nakikialam sa kagana ng iyong katawan. Madali itong nag-o-oxidize at ang iyong immune system ay tumutugon dito na parabang ito ay isang banta. Ang mga unang tumugon ng iyong katawan, ang mga selulang tagabantay na dapat lumaban sa mga infeksyon, ay sumusugod sa mga lugar na ito. Ngunit sa halip na iligtas ka, pinapalakas nila ang apoy ng pamamaga. Naglalabas sila ng isang chemical firestorm ng mga inflammatory signal, mga molekula na literal na sinusunog ang iyong mga daluyan ng dugo at mga tissue mula sa loob palabas. Hindi mo ito nakikita, ngunit ang prosesong ito ay nangyayari bawat minuto. At narito ang hindi ka panipaniwala. Hinaharangan ng pamamaga na ito ang pagiging sensitibo ng iyong mga selula. Saan nga, ang hormone na dapat mag-regulate ng iyong blood sugar level ay humihinto sa paggana nito ng maayos. At kapag hindi na kayang gawin ng insulin ang trabaho nito, sumisigaw ang iyong katawan. Kailangan ko pa ng enerhiya. At nagsisimula kang makaramdam ng gutom. Mas marami kang kinakain at patuloy na naiipon ang taba. Ito ay isang masamang siklo, ang taba ay nagdudulot ng pamamaga, ang pamamaga ay nagdudulot ng gutom, at ang gutom ay humahantong sa mas maraming taba. At habang tumatagal ang siklong ito, lalong nagdurusa ang iyong katawan. Hindi ka maniniwala, ngulit kahit ang mga kabataan ay maaaring harapin ito. Tingnan natin si Miguel mula sa Davao, 48 taong gulang. Palagi niyang itinuturing ang sarili na athletic, ilang beses sa isang linggo, nag-eehersisyo siya gamit ang kettlebells at nag-trail run. Ngunit, nang sukatin namin ang kanyang baywang at nagsagawa ng ilang pagsusuri, lumabas na mapanganib na taba ang naiipon sa loob niya. Ang kanyang puso ay nasa ilalim na ng presyon at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay bahagyang mamaga.
Gumawa kami ng isang plano. Nanatili ang kanyang strength training, ngulit nagdagdag kami ng kontrol sa nutrisyon at araw-araw na paglalakad. Pagkatapos ng 2 buwan, nagawa niyang bawasan ang kanyang baywang ng 6 na sentimetro at bumalik sa normal ang kanyang blood work. Maaari mong itanong, pero paano ang mga payat? Narito ang sorpresa. Kahit na normal ang iyong timbang, maaari kang magkaroon ng labis na visceral fat. Iniisip ng mga payat na tao na walang nagbabanta sa kanila, ngunit ang kanilang mga organo ay maaaring bihag ng panloob na taba. Kinumpirma ng isang makabuluhang pag-aaral na inilathala sa The Lancet na ang nakatagong panloob na taba na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng type 2 diabetes at hypertension kahit sa mga individual na mukhang payat na payat. Ngayon para sa kaunting siyensya, ngunit hindi ang nakakainip na uri. Ang panloob na taba ay isang buhay na organo. Oo, isang organo. Gumagawa ito ng mga hormones, nakaka-impluwensya sa iyong metabolismo at nakakaapekto pa sa iyong mood. Kapag sobra na ito, nagiging isang pabrika ito ng pamamaga. Sa bawat dagdag na pulgada sa iyong baywang, tumataas ang panganib ng sakit. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ipinapakita ng mga pag-aaral na pinapabilis ng talamak na pamamaga na dulot ng taba na ito ang pagtanda ng selula. Maaring mas mabilis na tumanda ang iyong mga panloob na organo kesa sa iyo at hindi mo man lang ito mapapansin. Ngunit ngayon para sa ilang magandang balita. Ang visceral fat ay maaaring kontrolin at dito pumapasok ang pangunahing prinsipyo, balanse. Hindi isang dieta hanggang sa pagkahapo, hindi mga marathon training session araw-araw. Sapat na ang regular na pagkilos, tamang nutrisyon at pagsunod sa natural na ritmo ng iyong katawan. Kunin natin ang halimbawa ni Lina mula sa Baguio. Siya ay 65 taong gulang. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Regular na pagkain 3 beses sa isang araw, 1 oras na paglalakad at pag-iwas sa mga matatamis at pastry. Pagkatapos ng 1 buwan, ang kanyang antas ng panloob na taba ay bumaba ng 8%. Sabi niya mismo, nararamdaman ko ulit ang gaan tulad noong ako ay 40 taong gulang. At narito ang para sa iyo, lahat ng ito ay maaaring gawin ng hindi nagiging isang super atleta at walang pag-resort sa mga extreme na dieta. Maliliit na hakbang araw-araw at nawawalan ng kapangyarihan ang kaaway. Ngunit mahalagang maunawaan ang mekanismo. Ang visceral fat ay nagtitrigger ng pamamaga. Sinisira ng pamamaga ang mga selula at ang pagkasira ng mga selula ay humahantong sa sakit. Kung hindi ka makikialam, ang prosesong ito ay maaaring magpatuloy sa loob ng maraming taon at hindi mo ito mapapansin hanggang sa magkaroon ng biglaang dagok. At ang susunod ay ang pinakakawili-wiling bahagi. Tatalakayin natin kung paano kumain ng tama, kung alin mga pagkain ang nagpapabilis ng pag-burn ng taba, at kung alin ang nagpapabagal nito, at kung paano isama ang mga ehersisyo para umatras ang kaaway. Malalaman mo kung anong simple at pang-araw-araw na mga aksyon ang tunay na makakabawas sa antas ng iyong visceral fat at makakapagpababa ng panganib ng cardiovascular disease. Ngunit bago tayo magpatuloy sa mga praktikal na hakbang, alalahanin natin ang isa pang kwento. Si Marco mula sa Quezon City, 35 taong gulang, ay aktibong kasali sa sports. Ngunit pagkatapos ng 30-an, napansin niyang bahagyang lumalaki ang kanyang tiyan. Hindi niya ito pinansin, inisip, lumalambot lang ang mga kalamnan ko. Ngunit ipinakita ng mga pagsusuri na hindi lamang ito panlalambot ng kalamnan. Ito ay nakatagong visceral fat na unti-unting naglalagay ng presyon sa kanyang atay at pancreas. Gumawa kami ng isang plano para sa kanya, kontrol sa nutrisyon, interval training at paglalakad sa sariwang hangin. Pagkatapos ng 3 buwan, napansin ni Marco ang isang pagbuti. Nawala ang palaging pagod, bumuti ang kanyang pangkalahatang pakiramdam at lumiit ang kanyang baywang ng ilang pulgada. Nakikita mo ba ang pattern? Magkakaiba ang mga kwento. Magkakaiba ang mga edad, magkakaiba ang mga kasarian, ngulit pareho ang mekanismo.
Tahimik ngulit mapanila ang pagkilos ng panloob na taba. At kung hindi ka makikialam sa tamang oras, ang mga kahihinatnan ay maaaring nakakamatay. At ngayon, para sa pinakakawili-wiling bahagi, paano mo tatalunin ang isang kaaway na nakatago sa kaloob-looban? Paano mo susunugin ang visceral fat at mababawi ang iyong kalusugan at lakas? At maniwala ka sa akin, posible ito ng walang nakakapagod na mga dieta at 3 oras na ehersisyo araw-araw. Una, nutrisyon. Ang pangunahing prinsipyo ay lumikha ng isang calorie deficit. Nagsisimulang gamitin ng katawan ang mga panloob na reserba ng taba na nangangahulugang nawawala ng lakas ang kaaway. Ngunit may isang detalye dito. Mahalagang hindi magutom, kundi kumain sa isang tiyak na ritmo. Almusal sa alas 8 ng umaga, tanghali sa 1:00 ng hapon, hapunan sa alas 6 ng gabi. Ang simpleng schedule na ito ay nakakatulong na isynchronize ang iyong biological clock, nagpapabuti sa iyong hormonal balance at nagbabawas ng gutom. Balikan natin ang kwento ni Lina mula sa Baguio. Siya ay 65 taong gulang. Sunod niya ang simpleng rehimeng ito, nagdagdag ng paglalakad sa sariwang hangin at tinalikuran ang matatamis at pastry. Pagkatapos ng 1 buwan, ang kanyang visceral fat ay bumaba ng 8%. Sabi niya mismo, nararamdaman ko ulit ang gaan tulad noong kabataan ko. At ito ang resulta ng mga simpleng hagbang ng walang matinding pagsisikap. Ikalawa, inaalis natin ang mga simpleng carbohydrates. Ang mga pastry, cake, asukal, ito ay panggatong para sa panloob na taba. Sa pag-alis sa mga ito, sinisimulan mong sirain ang kapaligiran kung saan umuunlad ang kaaway. May isang interesanting siyentipikong katotohanan. Bagamat hindi ito isang magic solution, ilang pag-aaral ang nagmumungkahi na ang isang kutsara ng apple cider vinegar sa isang araw ay maaaring makatulong sa pamamahala ng timbang at visceral fat, ayon sa pananaliksik na naipublish sa mga journal tulad ng Journal of Functional Foods. Ikatlo, fiber, minimum na 30 gramo bawat araw. Kasama dito ang broccoli, repolyo, mani, whole grain cereals at mushroom. Kalahati ng iyong plato ay dapat gulay at mga berdeng dahon. Ang tubig at mga gulay na mababa sa fiber tulad ng pipino at kamatis ay mabuti para sa hydration, ngunit halos walang epekto sa taba. Ika-4, malusog na taba. Maraming tao ang takot dito. Iniisip na ang taba ay nagiging taba. Ngulit sa katotohanan, ang tamang taba ay iyong kakampi. Sa umaga, itlog, tunay na mantikilya, full-fat Greek yogurt. Sa hapon, olive oil, avocado. Nagbibigay sila ng kabusugan at sumusuporta sa iyong balat at buhok. Ang mga babaeng ganap na nag-aalis ng taba sa kanilang dieta ay mukhang pagod pagkatapos ng ilang buwan. Nawawala ang kislap ng kanilang balat at nagiging marupok ang kanilang buhok. Ika-5, protina. Ang protina ay pundasyon ng buhay. Ang isang kapat ng iyong plato ay dapat protina. Karne, isda, legumes. Paghaluin ang mga protina mula sa hayop at halaman. Kung nahihirapan ang iyong katawan na tunawin ng protina, ito ay senyales ng mga problema sa panunaw na maaaring itama. Ika-6, isang food diary. Isulat ang lahat ng iyong kinakain. Pagkatapos ng 1 linggo, magugulat ka sa dami ng hindi napapansing calories na pumapasok sa iyong dieta. Maraming tao ang nag-iisip, napakakonti lang ng kinakain ko, ngunit ipinapakita ng isang diary ang kabaligtaran. Ika-2, paggilos. Ang paglalakad ng 45 minuto, 5 hanggang 6 na beses sa 1 linggo ay nagsisimula na ng proseso ng pag-burn ng taba. Ang pagtakbo, interval training at strength exercises ay nagpapalakas ng epekto. Ang isang kettlebell sa bahay ay isang simple at epektibong tool. Alalahanin ang kwento ni Miguel mula sa Davao, 48 taong gulang, 2 buwan ng pagsasanay gamit ang kettlebell, ang kanyang baywang ay nabawasan ng 6 na sentimetro at bumuti ang kanyang pangkalahatang pakiramdam. At narito ang isang maliit na sikreto, brown fat. Hindi ito gaanong karami, nulit kaya nitong mag-burn ng calories ng mas mabilis. Ang mga malamig na pamamaraan tulad ng contrast shower
ay nag-activate ng brown fat. Ang buhay ay nagiging parang laro. Binubuksan mo ang malamig na tubig at pinapabilis mo ang pag-burn ng taba. Ipinakita ng mga pag-aara na ang regular na pagkakalantat sa lamig ay maaaring magpataas ng aktibidad ng brown fat na tumutulong sa pag-regulate ng metabolismo. Nangangahulugan ito na mas mabilis matutunaw ang iyong panloob na taba. At mayon, pansin, narito ang isang 30 araw na plano, maliliit na hakbang upang talunin ng kaaway, na schedule na pagkain, almusal sa alas 8 ng umaga, tanghalian sa 1 ng hapon, hapunan sa alas 6 ng gabi. Walang simpleng carbohydrates, asukal, pastry, matatamis. Isang parisukwat ng dark chocolate sa umaga ay pinapayagan. Fiber, 30 gramo ng gulay at berdeng dahon bawat araw, whole grain products, mani. Malusog na taba, tunay na mantikilya, olive oil, abukado. Protina, isang kapat ng iyong plato ay dapat karne, isda o legumes. Food diary, isulat ang lahat para makita kung saan ka nagkakamali. Pagkilos, maglakad ng 45 minuto, mag-interval training 3 beses sa isang linggo, at strength training 2 beses sa isang linggo. Malamig na stimuli, isang contrast shower sa umaga na may 1 hanggang 2 minuto ng malamig na tubig. At narito ang isa pang pang-akit, mas mabilis dumating ang mga resulta kaysa sa inaakala mo. Si Juan mula sa Cebu, 42 taong gulang, ay nabawasan ng 12 kilo sa loob ng 4 na buwan. Nakita ni Andrea mula sa Maynila ang 10% pagbaba ng kanyang visceral fat sa loob ng 3 buwan. Si Lina, 65 taong gulang, ay nagkaroon ng 8% pagbaba sa loob ng 1 buwan. At lahat ng ito ay walang operasyon, walang gamot, sa pamamagitan lamang ng malusog na mga gawi. Tandaan, hindi nakikita ang kaaway, ngunit maaari itong talunin. Ito ay tahimik, hindi masakit, hindi nakikita sa salamin, ngunit araw-araw ay maaari kang gumawa ng mga hakbang upang pahinaan ang kapangyarihan nito. Maliit na gawi, tamang nutrisyon, pagkilos at lamig, at magsisimulang palayain ng iyong katawan ang sarili nito. At susunod ang huling bahagi, psikolohikal na motibasyon, mga tip para sa pagpapanatili ng iyong mga resulta at isang pangmatagalang plano upang matiyak na hindi nababalik ang kaaway. Kaya, kilala mo na ang kaaway, natutunan mo kung paano labanan ito, at mayroon ka pang 30 araw na plano ng pagkilos. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang motibasyon. Dahil kung wala ito, kahit ang pinakamabisang payo ay mananatiling mga salita lamang sa isang screen. Alalahanin natin ang mga kwento ng mga taong ito. Naramdaman ni Juan mula sa Cebu ang pagkakaiba sa loob ng ilang linggo. Nawala ang talamak na pagod ni Andrea mula sa Maynila at nabawi ni Lina mula sa Baguio ang kanyang gaan at lakas. Bawat isa sa kanila ay gumawa ng mga hakbang na tila simple ngayon, ngunit tiyak na ang mga hakbang na ito ang nagligtas sa kanilang kalusugan. At mahalaga, ang mga hakbang na ito ay tuloy-tuloy, walang marahas na paghihigpit o nakakapagod na mga ehersisyo. At ngayon, para sa pinakamahalagang bahagi, pagpapanatili ng resulta. Maari mong talunin ng kaaway sa loob ng 1 buwan, ngulit kung babalik ka sa iyong mga dating gawi, magsisimulang maipon muli ang taba. Kaya't napakahalaga na gawing permanente ang mga bagong gawi na ito. Narito ang ilang mga prinsipyo na gumagana. Una, araw-araw na aktibidad. Kahit na lumiban ka sa isang ehersisyo, maglakad ng 30 hanggang 40 minuto. Gamitin ang hagdan sa halip na elevator at magpahinga ng saglit para mag-unat. Bawat kilos ay mahalaga. Ikalawa, kontrol sa nutrisyon. Hindi mo kailangang bilangin ang calories bawat minuto. Sapat na alalahanin ang mga patakaran. Mas kaunting simpleng carbohydrates, mas maraming fiber, at ang tamang protina at taba. Unti-unti, magiging isang gawi ang mga prinsipyong ito at gagana ng kusa. Ikatlo, isang psikolohikal na mindset. Mahalagang ituring ang mga pagbabagong ito bilang isang laro. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Mas maliit na ang iyong baywang. Mas madaling huminga. Nawala na ang pagod. Ito ay naguudyok sa iyo na magpatuloy. At tandaan, bawat maliit na tagumpay ay naiipon.
Ika-4, paggamit ng mga trigger. Isang contrast shower, paglalakad, isang food diary. Lahat ng ito ay maliliit na senyales para sa iyong katawan. Pinapaalalahanan kanila, nasa panig tayo ng kalusugan. Isama ang mga ito sa iyong routine at magiging pangalawang kalikasan na sila. Ika-5, suporta. Sabihin sa iyong mga kaibigan ang tungkol sa iyong mga layunin, sumali sa isang komunidad kung saan ibinabahagi ng mga tao ang kanilang mga tagumpay. Nagdaragdag ito ng pananagutan at inspirasyon. Ipinapakita ng mga kwento ng iba na posibleng talunin ang kaaway at hindi ka nag-iisa sa landas na ito. At ngayon, isang pangakit para sa iyo. Hindi ka maniniwala, ngunit ipinapakita ng pananaliksik mula sa American Heart Association na ang pagbabawas ng visceral fat ng 5% lamang ay nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso ng isang hindi kapanipaniwalang 25%. Isipin kung paano magbabago ang iyong buhay kung babawasan mo ito ng 10 o 15%. Hindi ito science fiction. Ito ang tunay na resulta ng maliliit ngulit tuloy-tuloy na mga aksyon. Susunod, mga pangmatagalang estratehiya. Kahit na natalo mo na ang kaaway, mahalagang panatilihin ang resulta. Pang-araw-araw na gawi, kontrol sa nutrisyon, aktibidad at malamig na stimuli, lahat ng ito ay dapat manatiling bahagi ng iyong buhay. Tandaan, maaaring bumalik ang visceral fat kung babaliwalain mo ito. Kaya naman, ang suporta, pagpaplano at disiplina ang iyong pinakamatalik na kaibigan. At isa pang sikreto na madalas nakakaligtaan, nakakaapekto ang panloob na taba sa iyong mood, enerhiya at kalinawan ng isip. Sa pamamagitan ng pagtagumpay dito, hindi mo lamang pinapabuti ang iyong kalusugan, kundi pinapahusay din ang kalidad ng iyong buhay. Mas mahimbing ang iyong tulog, hindi ka gaanong napapagod at mas mahusay ang paggana ng iyong utak. Hindi lamang ito tungkol sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa iyong buong pagkatao. Kaya, buod natin. Hindi nakikita ang kaaway, ngunit maaari itong talunin. Maliliit na hakbang, pagkain sa tamang oras, pag-iwas sa walang lamang calories, pagkonsumo ng fiber, protina, malusog na taba, pagkilos at paggamit ng lamig. Lahat ng ito ay talagang gumagana. Kinukumpirma ito ng mga kwento ng mga tao. Posible ang mga resulta sa anumang edad, sa anumang antas ng fitness. Sa pagtatapos, nais kong iwana sa iyo ang isang kaisipan na nag-uudyok. Ikaw ang amo ng iyong sariling katawan. Maaaring nakakatakot ang visceral fat, ngunit hindi ka walang kapangyarihan laban dito. Bawat aksyon na iyong ginagawa ay isang dagok sa kaaway. Bawat araw na naglalakad ka, pinipili ang gulay kaysa matamis, naliligo ng contrast shower, pinapalakas mo ang iyong sarili, ginagawang mas malusog at mas bata. At mula ngayon, ito na ang iyong buhay. Isipin mo nagigising ka 1 buwan mula ngayon na sariwa ang pakiramdam, umaapaw ang enerhiya, mas maliit ang iyong baywang, malaya ang iyong paghinga at kalmado ang iyong puso. Posible ang lahat ng ito kung kikilos ka. Huwag ipagpabukas ang kaya mong gawin ngayon. Nakatago ang kaaway, ngulit ito ay mahina. Labanan mo ito at sa iyo ang tagumpay. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button para hindi mo makaligtaan ang mga bagong tip, kwento at mga paraan na tutulong sa iyo na manatiling malusog sa pangmatagalan. Ulat ng pagsusuri, pagsusuri ng dami, orihinal na teksto, Ingles 2,946, resultang teksto, Pilipino 2,855, relasyon. Ang resultang teksto ay humigit kumulang 100.3% ng dami ng orihinal na teksto na mahigpit na sumusunod sa kahilingan na huwag paikliin ang teksto at panatilihin ang orihinal na haba nito. Nilalaman sa YouTube description ng video. Pakiramdam mo ay maayos ka, hindi nagsisinungaling ang timbangan, kasya pa rin ang iyong mga damit at pamilyar pa rin ang iyong refleksyon sa salamin. Ngunit paano kung may isang tahimik at hindi nakikitang kaaway na lumalaki sa loob mo, araw-araw?
Isang kaaway na hindi nagdudulot ng sakit, walang amoy o kulay, ngunit dahan-dahang sinasakal ang iyong mahahalagang organo, naghanda na magbigay ng nakakamatay na dagok kapag hindi mo inaasahan. Marami ang naniniwala na ang pagiging payat ay garantiya ng kalusugan, ngunit inilalantad ng agham ang isang nakakagulat na katotohanan na nakakaapekto sa milyon, kahit nasa mga may timbang na itinuturing na normal. Sa video na ito, ibubunyag natin ang tahimik na mamatay tao na maaring nagtatago sa iyong katawan sa mismong sandaling ito, anuman ang iyong edad o pisikal na kondisyon. Ibabahagi namin ang mga hindi kapanipaniwalang kwento ng mga taong tulad mo na natuklasan ang nakatagong banta na ito at ganap na binago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang, nang walang matinding dieta o imposibleng pag-iehersisyo. Handa ka na bang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nagtatakda ng iyong kalusugan at kung paano mo mababawi ang kontrol bago pa mahuli ang lahat? Ang matututunan mo ngayon ay maaaring literal na magligtas ng iyong buhay. Mga keyword para sa SEO, #tabasatan, kalusugan, paano pumayat, kalusugang Pilipinas. Ang kwento ay isinalaysay mula sa pananaw ng isang lalaki. Mga pamagat para sa cover, thumbnail. Payat ka ba? Baka pumatay sa'yo ang nakatagong taba na to. May edad na, alisin ang taba na pumapatay sa loob mo. Sekreto. Mga text prompt para sa YouTube cover sa Ingles. Prompt 1. YouTube thumbnail, 16:9 format, cinematic quality. Huge, dominating 3D text occupies 65 to 70% of the image. Payat ka ba? Baka pumatay sa'yo ang nakatagong taba na to. The text must be super large, hyper-readable, with beautiful styling, a light glow, a depth effect, and a bright, eye-catching Filipino-themed color scheme, yellow, blue, red. The font is volumetric with an outline, modern, clickbait style, with perspective to immediately grab attention. In the background, a realistic and most important scene from the story, a stylized, semi-transparent X-ray view of a seemingly healthy Filipino man's torso showing organs like the heart and liver being constricted by a glowing, menacing yellow visceral fat. The image is positioned to the right of the text. Colors are saturated, the lighting is warm and dramatic, and the contrast is high. Photorealistic quality with cinematic effects, perfectly adapted for a YouTube preview. Prompt 3. YouTube thumbnail, 16:9 format, cinematic quality. Huge, dominating 3D text occupies 65 to 70% of the image. May edad na? Alisin ang taba na pumapatay sa loob mo. Sekreto. The text must be super large, hyper-readable, with beautiful styling, a light glow, a depth effect, and a bright color scheme. The font is volumetric with an outline, modern, clickbait style, with perspective to immediately grab attention. In the background, the main character is a middle-aged Filipino police officer in uniform, looking worriedly at his slightly protruding belly over his duty belt. To his right, a ghostly medical-style overlay shows the internal organs wrapped in ominous visceral fat. The scene is set against a blurred background of a Manila street at dusk. Colors are saturated, lighting is dramatic with blue and red flashing light effects, and the contrast is high. Alisin ang taba na pumapatay sa loob mo. Sekreto!